Tayo sa 7 minuto na unang pagtatanong ng ating negatibo. Bro, 7 minutes. Your time Alright. start now. Sige, okay. Unang tanong, Brother Gerald. Alam mo ba na ang paksang patutunayan mo ay hindi tunay na Diyos si Kristo at hindi kung ang Ama ay Diyos, kung ilan ang Diyos, kung tao ba si Kristo? Alam mo ba yan? Alam mo o hindi mo alam? Yes, alam ko. Kaya nga sa topic na pinagtibay natin, hindi tunay na Diyos si Kristo. Bakit hindi tunay na Diyos? Kaya yun ang paksa natin. Patutunayan ko. Sapagkat sa pagkasabi ni Jesus sa wikang ito sa 1:17, ang Ama lamang ang isang tunay na Diyos. Kung tunay na Diyos siya, bakit hindi pinakilala ang kanyang sarili Next bilang question. tunay na pangalawang tunay na Diyos? Okay, sa makatuwid, tinatanggap mo na hindi natin tema ngayon kung ang Ama ay Diyos, kung ilan ang Diyos, o kung tao ba si Kristo? Yes or no? Yes. Yun nga yung pahayag at presentation ko, no? Hindi tunay na Diyos si Kristo. Bagamat ang sabi ni Kristo, kung tunay na Diyos ang Ama, hindi naman pinag-uusapan natin yun. Pero hindi, kung tunay na Diyos si Kristo, pinapahayag ko lang na hindi siya tunay sapagkat ang isa lang ang tunay dito na ipinakilala ni Kristo, yun ang Ama. Pinapalito ako dito na isa lang ang tunay na Diyos, hindi si Kristo yun. Okay, maraming salamat. Next question. Okay. Tama ba na mali ang tindig mo ay hindi tunay na Diyos si Kristo? Tindig mo talaga yan? Yes or no? Yes, hindi tunay. Kung tunay na Diyos si Kristo sa unang Korinto 8:6, ayon sa mga apostol, hindi siya ipinakilalang Diyos kundi ang Ama lamang. Kaya hindi tunay sapagkat walang mababasa na si Kristo na ipinakilalang kanyang sarili na bilang tunay na Diyos. Kung 1:5:20 batayan mo, uunawain natin yung konsepto ng Biblia. Okay. So, sa makatuwid, at alam mo at tinatanggap mo, tindig mo talaga mali yung tindig mo na hindi tunay na Diyos si Kristo. Tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Unang-una sa topic natin, Objection? Yes tinindigan or ko no? na. Bro, ang objection paulit na dito, okay, paulit na lang. Ang objection dito, yung categorical na yes or no, ha? Pakiulit mo na, bro. Naka-time stop naman. Okay. Sa makatuwid, titindigan mo ba yung sagot mo na mali ang tindig mo ay tunay na Diyos si Kristo Jesus? Talagang yun yung tindig mo, yung mali na yon? Tama ba o mali? Sagot? Bro, ano ba, mali o hindi? Tama o mali? Okay. So, bagong question ito kasi kanina, bro, medyo yung oo, hindi ba? Ngayon, tama or mali? Ngayon, ganito, new question ito. Brother Gerald, pipili ka ba, bro? Yes, Tama or mali? Sige bro, paulit na lang ulit kasi yung tanong niya una iba sa pangalawa. Okay. Sige. Sige. Proceed, bro. Kasi hindi nakasulat yung question kaya na-rephrase. Sige, bro. Proceed. Sige, naka-stop type naman, no, bro Rush? Yes, bro. Ulitin ko lang. Total Okay. Oo. Sa makatuwid, tanggap mo, mali ang tindig mo na hindi tunay na Diyos si Kristo ayon sa iyong sagot kanina. Tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Yes or no? Yes. Yes, hindi siya tinitindigan ko dito na hindi tunay na Diyos si Kristo. Bagamat kung tunay na Diyos si Kristo, lilitaw na mali ang sinabi ng Diyos sa Isaiah 45:5 na wala ng ibang Diyos liban sa akin. Lilitaw na mali ang sinabi ng Diyos kung may tunay pang isang Diyos. Okay, next question. So, tanong ko sa'yo, ayon sa ating paksa, yung bang hindi tunay na Diyos, ibig mong sabihin, pekeng Diyos, Diyos-Diyosan, o nagpapakunwaring Diyos, alin sa tatlo? Ang term kasing hindi tunay, dito yung tinatawag na peking Diyos. Bakit ba tinawag na peking Diyos? Bagamat ang sabi ni Kristo, kung tunay na Diyos si Kristo, kung ayon sa inyo, tunay na Diyos din ang Ama, ang sabi ni Kristo sa 1:29, my Father's greater than I. Bakit hindi sila pantay? Okay, sinabi mo, pekeng Diyos, yung hindi tunay na Diyos. Ibig mo bang sabihin si Kristo na hindi tunay na Diyos ayon sa yung sagot ay pekeng Diyos? Tama ba yung sagot mo na yun o mali? Tama o mali? Yes. Pag sinabi kasing hindi tunay, kapatid, peke, hindi nga tunay Paano ba tayo na
ang tunay na Diyos, unang-una, batay bigyan ka tayo ng example. Alam ang araw ng paghukom. Mateo 24:36, yan ang katangian ng isang Diyos, alam ang araw ng paghukom. Kung ipapantay mo si Kristo na tunay na Diyos din, bakit hindi niya alam ang araw ng paghukom? Hindi niya nga rin alam ang araw at oras ng pagbabalik niya. Kaya hindi siya tunay. Okay. Sa makatuwid, tinitindigan mo talaga peking Diyos si Kristo Jesus. Saan sa Biblia mababasa natin letra por letra, isang talata o dikit-dikit, hindi hiwa-hiwalay, peking Diyos si Kristo Jesus? May mababasa ba o wala? Unang-unang kapatid, no? Objection? Hindi wala. Objection? Okay. May mababasa o wala? Wala daw bro, wala. Okay, proceed ka sa paliwanag. Wala, okay. Sige. Pero mauunawaan dyan sa diwa. Ang Biblia kasi kapatid, hindi naman to puro verbatim, letra por letra. Parang bigyan ka tayo ng example. Walang mababasang Baptist Church na itinayo ni Kristo. Ba't niyo tinitindigan? Ngayon, tanong, bakit namin tinawag na hindi tunay na Diyos si Kristo? Bagamat si Kristo na patotoo sa Juan 17:3 na ang Ama lang isang tunay na Diyos. Yung buhay na walang Okay, so maraming salamat sa pag-amin. Sunod na tanong, kahit ba sinabi ni Kristo, ako ang Diyos, tututulan mo pa rin ba si Kristo? Yes or no? unang-una, kapatid, wala siyang Objection. sinabing ako ang Diyos. Yes or no? Another categorical ito bro, kung hindi ka makapili bro, meron kang 10 seconds or sabihin mo lang next question. Bro Gerald. Categorical ba? Oh, yes or Yes no daw, or bro. no? Sige. Paulit na lang Anong ba? tanong mo, bro? Okay, paulit na lang. Time stop naman to. Stop time naman, no? Oo. Okay, sige. Ito yung tanong, kahit ba sinabi ni Kristo, ako ang Diyos, tututulan mo pa rin ba si Kristo? Yes or no? Yes or no? Unang wala sa yung Yes or no, bro? categorical, bro. Hindi ko pwedeng may sagot ang yes or no Okay. sapagkat mali yung tanong niya. Bro, ganito Tsaka bro. wala namang tanong. Bro Gerald, ganito bro. Kung hindi ka makasagot doon sa yes or no, wala kang mapili. Pwede kang 10 seconds paliwanag agad or next question ha. So anong gagawin mo? 10 seconds na lang, Okay. bro, paliwanag. Proceed bro. 10 seconds. Okay, kaya hindi ako sumagot ng categorical, no? Ilatag mo yung konteksto ng Biblia na sinabi ni Kristo na ako ay Diyos. Uunawain natin yung Next question diwa na yan. Kasi Kristo 10 seconds. natukoy din. Next question. Sige. Okay, so sinabi mo, yung hindi tunay na Diyos ay peking Diyos, at ayon sa paksa natin, tindig mo, hindi tunay na Diyos si Kristo. Yung hindi tunay na Diyos katulad mo sa iyong paniniwala, kapag ba sinamba ay nagiging Diyos-Diyosan? Yes or no? No. Bakit? No. Unang-una, ang mga Diyos-Diyosan, yung mga rebulto, sinasamba Diyos-Diyosan. Si Kristo, bakit sinasamba? Sapagkat sa Pilipos 1, may 2:9 hanggang 11 na inutos ng Diyos sasambahin si Kristo sa tao at anghel para sa ikararangal o ikalalwalhati ng Ama. Sapagkat sa Efeso 1:9 nasa Okay. Okay, sabi mo no. Sa makatuwid, kapag sinamba ka pala na tao, sa paniniwala mo, hindi ka nagiging Diyos-Diyosan? Tama ba yung sagot mo na yon? Tama o mali? Tama yung Ngayon sagot kakanta ko. naman ng tipa rin sa pangalan ni Ate Che. Time stop muna. Napakabuti mo, O Diyos. Time stop muna. Pamitin natin, Ate Bro Che, Hernan, napakabuti pamute. mo, O Diyos. Bro Hernan, pamute mo na bro. May debate dito bro. Respeto mo na, bro. Respeto para Bro Hernan. Labas ka muna bro ha kung ano. Sige po, at tayo po Bro Hernan, pamute mo na bro, pamute mo. Diyos. Bro, pamute mo na bro ha. Okay, na-unmute siguro niya. Ayan. So, balik tayo sa tanong muna, Brother Gerald. Brother Hinsumay pala. Bro, tanong ka muna. pwede ko na sagutin. Hindi, ipaulit muna natin para ano. Bro, Okay, Hinsumay. sige. Okay, ulit mo na yung Okay, tanong bro. sige. So, stop time naman to, ano? Yes bro, nakastop yan. Okay. So, sabi mo, Gerald, no, hindi nagiging Diyos-Diyosan yung kapag sinamba na katulad mo ayon sa iyong paniniwala na hindi tunay na Diyos, kagaya rin ni Kristo. So, tinatanggap mo kapag sinamba ka pala, hindi ka nagiging Diyos-Diyosan? Tama ba yung sagot mo na yon o mali? Kapatid, ito yung mga
Yung Okay, bro. mga unang Voice salita check, mo bro, hindi Tama o yan, mali? yan. So ano daw yung sagot mo bro, Okay. tama or mali? Bakit? Paano sinabing tama? Ang pagsamba kasi, ang tinutukoy kasi yung pagsamba pagsamba, tumutukoy ito sa mga rebulto, larawan, kaya tinatawag na Diyos-Diyosan. Si Kristo, bakit siya sinamba? Sapagkat inutos ng Diyos para sa ikararangan, ikalalulwalhati niya. Hindi nangangahulugan yung pagsamba ng Diyos na siya. Sapagkat sa unang Korinto 15, 27, 28, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim Next ng Diyos question. kay Kristo. Kapag ang lahat ng Next bagay question. ay lubusang ipinailalim, Next si Kristo question na, naman bro. ang suwasamba sa Diyos. Okay. So, maraming salamat sa iyong pag-amin. Time na. Ako tayo sa second cross ng ating negative brother Hensume ng Baptist. 7 minutes bro, your time start now. Alright, maraming salamat. Unang tanong. Ang ama ba, Bro Gerald, na kinikilala mo na Diyos ay nagkakamali o hindi nagkakamali? Hindi. Ang tinutukoy kasi nagkakamali, kapatid, tayong mga taong pangkaraniwan lang na tinatawag na pamana ng kasalanan. Unang-una, si Kristo sa ikalawang Korinto 5 may talatang 21, hindi siya nagkasala. Kaya tinawag siyang banal. Sino hindi mga nagkasala? Yung mga anghel na nasa langit, maliban kay Satanas. Okay. Sa makatuwid, sabi mo, hindi nagkakamali ang Diyos Ama. Ibig sabihin, sasang-ayon ka sa kanya na sabi niya sa Hebreo 1:8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan paman, ikaw ay mag-aaring may katarungan. Sang-ayon ka na sinabi ito ng Diyos Ama kay Kristo Jesus na ang iyong trono o Diyos. Sang-ayon ka o hindi sang-ayon? Unang-una, kapatid. Hindi. Objection? Time stop mo na. Counter bro, counter. Sang-ayon o hindi sang-ayon? Categorical. Okay. Bro, meron ka bang counter objection doon or ready ka nang sumagot sa papipilian? Counter bro. Sige bro. Unang-una, kapatid din, no? Yung Hebreo 1:8. Hindi si Kristo. Teka Sabi bro, mo kanina, teka bro. Categorical, bro. Teka bro, pinapastop kita bro kasi magpapaliwanag ka na parang sasagot ka din ba. Dito kasi bro, ang objection ng kabilang panig doon sa pagpipilian. Ngayon kung hindi ka makapili doon bro, meron ka namang 10 seconds. So, Brother Gerald, pipili ka ba or sagutin ko ipapaliwanag? na lang bro. Baka. Okay, Sagutin ko na lang bro. okay. Ipapaulit ko ba or okay na sa'yo? Bro, pero hindi ko sasagutin yung categorical niya kasi Okay. unang-una, kasi may salin doon sa message creed, ang sabi Okay, doon. bro. Wait lang bro. Anak, Oo. Bro, kasi ipapasok ko yan sa 10 seconds para ma-on na yung time ko. So, wala ka doon sa categorical. Dito ka sa 10 seconds ha. So, proceed ka bro. okay, no? Kaya hindi ako sumang-ayon doon sa categorical niya. Na ang sabi daw ng ama, unang-una, hindi ang ama ang nagsabi nun, kundi ang anak. Next The question. message creed mababasa Next question na bro. Sabi ng Okay. Diyos. Maraming salamat sa iyong pag-amin na sang-ayon ka sa Ama. Subalit sa pangalawa mong sagot ay tila ba hindi ka nasasang-ayon? Alin ba talaga yung mali mong sagot? Yung una na sang-ayon ka sa Ama o yung pangalawa na hindi ka sang-ayon? Alin yung mali mong sagot? Una o pangalawa? Unang-unang, kapatid, parehas. Parehas mali. Okay. The time stop mo na bro. Wag kang mag-comment bro ha habang sumasagot siya. Ang gawin mo lang, Okay. magtanong ka lang bro Ensume ha. At kinukuha ko as a valid answer yung sinabi ni Brother Gerald. Bro, proceed ka lang 20 seconds ulit bro Gerald. Okay, sige, no? Ang Hebreo 1:8, kapatid, no? Ang sabi sa message creed, creed, ang sabi doon, no? Sinabi ng anak ng iyong luklukan, o Diyos. Pagkaakala mo kasi binanggit doon na Diyos, akala mo si Kristo yon. Mali ka, kapatid. Wala kang mababasa dyan sa Hebreo 1:8 na si Kristo tinutukoy doon. Next question bro. Sapagkat patungkol sa anak. Okay, maraming salamat. Next question. Okay, sinabi mo kanina, si Tomas ay mali ang term o nagkamali. Tanong ko lang, sinasaway ba ni Kristo yung mga nagkakamali? Sinasaway o hindi sinasaway ni Kristo? Sinaway niya.
Sa Lucas 24 may talatang 38, 39, 37 hanggang 39 ang sabi ng mga apostol, "Uy, multo." Yung bang sinabing multo si Jesus, totoo ba yun? Hindi. Ang sagot ni Jesus, "Hawakan ninyo ako. Ako'y tao. May laman at buto. Ngunit ang multo walang laman at buto." Okay. So, bakit dyan sa Juan 20:28 hindi niya sinuway si Tomas na iniisip mo pinag-aakala niyang Panginoon at Diyos si Kristo Jesus kung ito'y nagkakamali? Sa tingin mo bakit? Unang kapatid, ang 1:20 may talatang 28, unawain mo yung diwa. Maiintindihan niyo sa diwa sapagkat sa 1:20 pa lang sa muling pagkabuhay ng Panginoong sa Kristo, sinabi niya na ron na ang Diyos ko'y Diyos ng mga alagad. Si Tomas, alagad dun. Kasama sa 12 original apostol. Yung muling pagkabuhay ni Kristo, wala dun si Tomas. Ang batayan 1:24. Tinawag na kambal ay wala roon si Tomas nung muling pagkabuhay ni Kristo. Pagdating sa 1:20 may talatang 26 hanggang 28. Okay. So, di ba tindig mo ngayon, hindi Diyos si Kristo at parehas kayo ng mga satanista? Ibig bang sabihin, magkaisa kayo sa paniniwalang hindi tunay na Diyos si Kristo ng mga satanista? Yes or no? Hindi. Ang satanista kayo, mga naniniwala Ano? na Diyos si Kristo. Bakit? Sa unang Korinto 8:6, 1:17, walang binanggit ang mga apostol at si Kristo mismo na Diyos. Bakit ayaw nyo sampalatayanan yung sinabi nila? Ba't sinusunod mong pastor kambulaan na pamamaraan mo na Diyos si Kristo? Ayaw mo ba sa buhay na walang buhay na walang hanggan? Okay, sinabi mo, no, hindi kayo magkaparehas ng satanista sa paniniwalang hindi tunay na Diyos si Kristo. Sa makatuwid, tinatanggap mo ba na tunay na Diyos si Kristo Jesus kasi hindi kayo parehas ng satanista Yes or no? Hindi tunay na Diyos, kapatid. Ang Yes or no? katangian kasi Objection? Bro, sa yes or no ulit tayo, bro, ha? Sige. No bro, no. Proceed ka, bro. 50 seconds. Unang-una kapatid, parket hindi ba naniniwala na Diyos si Kristo? Unang-una kapatid, ang sinasabi mo sa ikalawang Korinto 11 may talatang 3 at 4. Kung si Eva at Adan ay nadaya, baka mayroong magturo sa inyo na isang pastor o bulaan na ibang Jesus kasi sa Kristo, Jesus na itinuturo namin. Ay nalabas mo eh. Kung si Kristo Diyos, sa unang Korinto 8:6 ayon sa mga apostol, isa lang ang Diyos ang Ama. Bakit sinabi mo merong Diyos, merong sinabi doon na si Kristo Diyos? Bakit mo dinadagdagan na sulat? Okay. Maraming salamat. Okay, so, tama ba ang Panginoong Kristo Jesus sa Diyos lamang sasamba ka at siya lamang ang paglilingkuran? Tama ba siya? Yes or no? Yes. Pag ito, para maintindihan mo no? Inutos ng Diyos na sambahin si Kristo ng tao at anghel para sa ikararangal o ikaluluwalhati ng Ama. Ay nang nakalagay ron. Hindi sinabing ng Biblia, hindi sinabi sa talata ng Biblia na pag sinamba mo si Kristo, Diyos na, hindi. Kayo ang nagbibigay ng konklusyong mali. Sa unang Korinto 15:27-28 mababasa, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo. Okay. So, tinatanggap mo, sumasamba ka kay Kristo na tao lang. Yes or no? Unang-una kapatid, tao sa Objection? kalagayan. Okay. No kapatid. No. Proceed. Unang-una, si Kristo, wala kaming doktrina na si Kristo tao lang. Tao sa likas na kalagayan sa 1:8:40. Pero kinikilala namin si Kristo sa mga katangian na ipinagkaloob ng Diyos sa Kanya. Ano yung mga katangian? Gawa 5:31, pinadakila siya ng Diyos. Gawa 5, may talatang 36, ginuwang Panginoon at Kristo. Pilipos Next 2, question. binilagay si Kristo sa lahat ng bagay. So, next question. Bukod kay Kristo na tunay na Diyos, ang Ama ba ay tunay na Diyos din sa Juan 17:3? Yes or no? Unang-uno, walang mababasa sa 1:17 na si Kristo tunay na Diyos. Hindi ang Ama lang nakalagay. Time, 7 Unang minutes time. kapatid din, 7 minutes time na, bro. 7 Okay. minutes time. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative.